Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Madalas na gumagawa tayo ng paraan para maging espesyal ang ating kaarawan. Pumupunta sa iba't ibang lugar at nakakalimutan ang ating limitasyon. Limitasyon na magbigay respeto sa mga nakakatanda. Bagong lugar at mga nilalang na hindi natin nakikita. Dear Papa Dudut, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Cassie. 37 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Pasig. Hindi po bukas ang third eye ko pero madalas akong makaramdam ng mga kababalaghan at minsan pa nga ay na-experience ko talaga na makasama o makausap sila. Ganon pala yung pakiramdam. Yung akala mo ay normal lang ang lahat pero hindi pala. Dahil sa uli mag-iiwan ito ng isang alaalang hindi mo malilimutan kailanman sa buhay mo. I'm gonna start my story noong araw ng high school graduation namin so many years ago. Yun ang simula din ng pagbabago ng buhay ko kasi hindi na kami mga high school students. Nang mga oras na yun ay naglalakad na kami sa gilid ng stage para kunin ang diploma namin. Ang diploma na pinaghirapan namin ng halos ilang taon. Magkahalong emosyon din ang nararamdaman namin noon dahil magkakahiwalay-hiwalay na rin kami ng mga kaibigan ko. Napakaraming bagay o tao ang mami-miss ko sa school namin. Napakaraming memories ang hindi namin malilimutan talaga. Nang matapos ang graduation ceremony at hindi muna ako umuwi sa bahay namin, ang kasama ko na naiwan ay ang best friend ko. Hindi may kakailan na laking mayaman siya. Inchi kasi. Close ko yon sobra. Sa lahat ng classmate ko siya lang ang palagi kong kasama sa lahat ng oras at bagay. Sunod din kasi siya sa lahat ng luho niya at unika iha kasi. Hindi rin naman sa pagyayabang pero maraming estudyante noon ang nagkakagusto sa amin. Pareho kasi kaming maganda at talagang pangmodelo ang katawan. Kung nauso lang ang TikTok noon, baka isa kami ni Zia sa palaging trending at maraming followers. Zia invited me to their house again to sleep over. Nag-text kagad ako sa parents ko na doon ako kina Zia mag-overnight. Pumayag din naman kagad sila dahil magkakakilala naman yung parents ni Zia at yung parents ko. Tinawagan agad ni Zia yung parents niya para ipagpaalam na kasama niya ako at doon ako matutulog. Papa Dudut, kahit close kami ni Zia ay never kong narinig na nagkwento siya about sa family niya. Yes, kilala ko sila pero hindi ganong kalubos na kakilala. Ayun na nga, tulad ng inaasahan ay wala doon ang parents niya dahil busy sa business nila sa Maynila. Mabuti nga yun para makakain ako ng madami at hindi mahiya sa mga tao doon. Medyo intimidating din kasi ang parents ni Zia. Though mababait din naman sila, ayun nga lang ay hindi pala kibo. Kasama ko sa bahay noon sina Nanay Belen at Nanay Nora na mga kasambahay nila at si Mang Kenneth na driver nila. At ang pinakamakulit na kapatid ni Zia na si Gretchen. Pagpasok mo pa lamang sa bahay ay mahihiya ka na dahil sa sobrang linis at organize lahat ng gamit na makikita sa loob ng bahay. 4 na palapag siya, Papa Dudut.
Moderno ang tema ng bahay nila, may 2 kwarto sa ibaba at 5 kwarto sa pangalawa at pangatlong palapag. At hindi pa ako nakakapunta sa pang-4 na palapag dahil mahigpit na ipinagbabawal. Na bawal pumunta doon unless na lamang kung bahagi ka ng pamilya nila. Pero that time ay hindi ko na inisip yon dahil syempre para may privacy naman sila Papa Dudut. Kaya hindi ko ina-expect yung mangyayari sa akin ng gabi na yon. 2:00 ng madaling araw nang sa wakas ay dinalaw din ako ng antok. Kaming 2 na lamang ang gising noon. Sa may 2nd floor kami at pinapanood namin that time yung movie na Perfume. 2 hours kasi, mahigit yun hanggang sa inantok na nga kaming 2. Bumaba na kami ng 1st floor para doon ako matulog kasi choosy ako sa tutulugan ko. At ayaw ko na may kasama sa kama, Papa Dudut. Pinagbigyan naman ako ni Zia at pagkahatid sa akin ay umakyat na rin siya. Tahimik na ang paligid at ako ay humiga na. Bandang 2:47 AM ng umaga nang malimpungatan ako. Kasi napadami ang inom ko ng iced tea. Ayon sa sabog na ang pantog ko dahil naiihi na ako. Madilim ang paligid at wala akong makita. Mas lalo akong nagising nung tumama yung hinlalaki ko sa paa sa may mesa. Ang sakit, putik. Dahil sa sobrang sakit ay nawala na ang antok ko. Lumabas ako ng kwarto at bigla kong naisipan na gusto kong kumain. Lumabas ako ng bahay at pumunta sa dirty kitchen. Habang naghahanap ako, nang makakain ay may narinig akong mga yapak na papalapit sa akin. Paglingon ko ay meron nga. May isang matandang lalaki, matangkad at maputi. Kaso hindi ko maanigan ang mukha nila. Dahil sa sobrang liwanag ng sumasalubong sa akin. Medyo malusog naman ang pangangatawan at may daladalang puting una na siguro'y tulad ko ay nalimpungatan din yata. Pagdating niya sa kinakaroonan ko, agad ko siyang binati ng good morning at binati niya din ako pabalik. Habang nagkwentuhan kami ay nagtitimpla naman siya ng kape. Nakaupo ako sa dulo ng mahabang upuan habang kumakain ng tikoy. Tumagal din ng ilang minuto ang kwentuhan namin hanggang sa dinalaw na rin ako ng antok. Sabi ko kay Lolo ay doon na lang ako matutulog kasi tinatamad na akong umakyat. At total naman ay malapit ng mag-umaga para diretso na sa pag-almusal. Sumang-ayon din naman siya at tumango na lamang. At bigla niyang napansin na wala pala akong dalang unan. At sakto naman na may dala siyang unan at ibinigay niya sa akin yon. Hindi ko na pinansin kung bakit ang gaan ng kamay niya at sobrang lamig ng unan. Iniisip ko na lamang na baka sobrang lakas ng aircon ni Lolo at saka malamig talaga ang panahon. Lumipas nga ang ilang minuto na hanggang hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Kasi, boses na gumigising sa diwa ko. Hindi ko pa kayang imulat yung mga mata ko gawa ng ilaw sa kusina kaya kinusot-kusot ko pa yon. Pagmulat ko ay si Nanay Belen ang una kong nakita habang nagluluto naman ng almusal si Nanay Nora. Ganoon na lamang yung pagtataka nung nakita ko ang reaksyon ng mga mukha nila nung nakita nila ang unan. Siyempre hindi ko alam kung bakit dahil wala pa ako sa ulirat kumbaga. Agad nila akong tinanong kung saan ko nakuha yung unan. Nung sabihin ko na ang nangyari ay biglang dumating naman si Sia. Dali-dali naman akong lumapit sa kanya. Habang may pribado kaming nag-uusap ni Sia ay may narinig na lamang kaming almusal na nanggaling sa kusina ang tinig. Agad naman kaming buwaba ni Sia at bumungad kaagad ang mga masasayang parents ni Sia. Doon ko na lang ulit sila nakita, Papa Dudut. Makikita mo sa mga mukha nila na ang saya ng aura ng lahat. Malakas sa tawanan at puno ng kwentuhan ang aming pagsasalo sa hapagkainan. Nang bigla kong naisingit at itanong kung nasaan si Lolo. Biglang tumahimik ang paligid at makikita mo sa kanilang mga muka ang pagkagulat. Naramdaman ko na lamang ang pasimpleng pagsipa ni Zia sa akin. Kasi siguro baka akala nila umakyat ako sa 4th floor. Papa Dudut, nang tinanong nila kung sino matandang lalaki ang nakita ko, then tinanong nila kung ano ang description ng matanda. Sinagot ko na maputi, medyo matangkad at may katawan siya. Then medyo may edad na at hindi ko na matandaan ang mukha niya. Kasi hindi ko po maaninag masyado
gawa po ng ilaw na nanggagaling sa kusina. Binigyan niya pa nga ako ng unan noong nakahiga na ako sa kusina. Pero ang gaan ang pakiramdam ko sa kanya na parang matagal na kaming magkakilala. Then hanggang sa nakatulog na nga ako. Tumawa yung mama ni Sia. Sabi niya ang galing ko daw gumawa ng kwento. Pwede daw akong writer sa mga pelikula. Then sabi ko naman ay totoo yung mga sinasabi ko. Ano ba naman ang makukuha ko? Kung mag-iimbento ako ng kwento, ang sabi ko. Tumakbo ko sa kusina para kunin yung una na ibinigay sa akin, then pagdating ko sa kusina, nandun yung una na nasa lapag. Pagkakuha ko ng una ay doon ko na lang napansin na may pangalan na nakalagay na "We love you, Lolo Teodoro." Agad ko namang dinala yung unan sa loob ng bahay habang papalapit pa lamang ako. Nakikita ko na yung mga naglalakihan nilang mga mata. Bigla na lamang umiyak yung daddy ni Zia. Ako naman ay wala akong kamalay-malay sa mga nangyayari hanggang sa sinimulan na niya yung kwento. Ilang taon nang nakakalipas nang nilooban at ninakawan yung bahay nila na hindi pa nakikilala mga sospek at si Lolo Teodoro lang ang tao sa mga oras na yon. Nakatamo si Lolo Teodoro ng mahigit 10 saksak at isang putok ng baril sa sentido. Hindi nila matanggap yung nangyari na karumal-dumal na krimen. Hanggang kalaunan ay nahuli din yung mga sospek. At mga sospek ay kakilala ng pamilya, gawa sila ang mga tauhan na gumawa ng bahay. Habang nakikinig ako ay napahagulhol na lamang ako sa takot habang hawak ko ang unan na bigla ko na lamang nabitawan. Hindi ko lubos maisip na yung nagabot sa akin ng unan ay matagal na palang patay. Nakakapanandig balahibo na nakausap ko pa si Lolo Teodoro. Hindi nga sila makapaniwala sa naging kwento ko. Pero alam ko sa sarili ko na totoo yun at hindi ako nag-iimbento lamang. Naalala ko na rin ang pinagkwentuhan namin ni Lolo na tungkol sa nakaraan niya noong nabubuhay pa siya. Nang sabihin ko yon sa mga magulang ni Sia ay nagsimula ng maniwala ang mga ito sa akin. Doon na rin ako nagsimulang maniwala sa mga kababalaghan. Mga bagay na dati ay ginagawa ko lang biro o katatawanan pero pwede pala talagang mangyari sa totoong buhay. Papadudot pinilit kong kalimutan ang pangyayari na yon kahit na tumatak talaga siya sa isipan ko. Nang makapagtapos naman ako ng pag-aaral ay nakahiligan kong umakyat ng bundok. Lalo na nang mag-break kami ng boyfriend ko. Kasi sa bundok ay peaceful. Malayo sa maingay at magulong syudad. Malayo sa realidad. Naging therapeutic sa akin ang pag-akyat ng bundok, papadudot. Noong nagsisimula pa lamang ako ay bumili ako ng mga kakailanganing gamit ko like tent, hiking bag, utensils, sa pagluluto sa bundok, trekking pole, headlamp, flashlights at iba pa. Minsan nga ay nagsosolo akong umakyat. Nagkakaroon pa ako ng bagong kaibigan na nakakasabay sa trail or nakakasama sa camping. Kaya nagustuhan ko talaga ang pag-akyat sa bundok at marami-rami na rin ang naakyat ko sa Luzon at Visayas. May 2017 nagkabalikan kami ng boyfriend ko. Simula noon ay halos lagi na kaming magkasama. At sa matagal na panahon ay nakasama ko ulit ang mga kaibigan niyang naging close ko na rin simula nang naging kami. Namangha siya, papadudot, sa bago kong hobby at gusto niyang maranasan din ito. Kaya naman nagpasya kaming umakyat ng bundok kasama ang 4 niyang kaibigan na sina Chris, Jello, Hana at Yuki. Bali 6 kaming lahat. Since ako ang tumatayong leader at organizer ng grupo, nakapag-decide kami na sa July kami umakyat. Sa mismong araw ng birthday ko. Na-excite ang lahat dahil first time nilang aakyat ng bundok except kay Yuki na may experience na rin sa mountain climbing. Dumating ang buwan ng July, okay na ang lahat. Nag-usap-usap na kami sa Facebook group chat kung ano ang dadalhin at kung sino ang mga nakatoka sa pagkain. Nakahiram na rin ako ng tent para sa magjowa na sina Chris at Hana. At si Jello makikishare na lang kay Yuki. July 12, 5 a.m. Nagkita-kita kami sa MRT Taft Station banda. Kompleto na lahat at naghihintay na rin yung van na nirent namin.
Kumain muna kami sa McDo bago umalis. Yung mga tao sa McDo akala mo may krimen kang ginawa kung makatingin sa aming anim. Naka full pack bag at may nakasabit pang kung ano-ano ang mga outfit yung pang-akyat at pang-bundok na. Na-amaze lang siguro sila. Bago umalis, nag-meeting muna kami at diniscuss isa-isa ang aming itinerary. Sinabihan ko rin sila na ang bundok na aming pupuntahan ay hindi po pangkaraniwan. Ito ay kilala bilang Holy Mountain. Hindi ito bukas sa publiko pero swerte namin at nakakuha kami ng permit. 6:30 AM na nang umalis ang aming van. Medyo mabilis ang biyahe kaya nakarating kami ng Laguna ng 9 AM. First stop ay sa Barangay Tayabas. Nagpalista kami ng mga pangalan namin. Nagpalitan ng contact number in case na may masamang mangyari sa amin ay matatawagan namin sila. From barangay ay nagpahatid kami sa jump-off area kung saan ay imimit namin si Nanay Linda. Siya yung magiging tour guide namin. Eto na. Mag-aalas 10 na nang nagsimula kaming umakyat. Magdasal muna tayo bago tayo umahon. Nag-form kami ng circle at tinapik niya si Jello sa balikat. Ikaw ang magdasal, iho, ang sabi ni Nanay Linda. Pagkatapos ng dasal ay nagbilin si Nanay Linda kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin sa pag-akyat. Unang-una, bawal daw ang maingay. Ayaw daw ng bundok sa dayo na maiingay. Kung hindi mahihirapan kami sa pag-akyat at hindi magiging masaya ang pag-stay namin. May times rin daw na pag maingay ang dayo, uulanin daw kami at lalong dudulas ang trail kahit maaraw ang baba ng bundok. Pangalawa ay kailangang huwag daw magsisira ng mga halaman o kung anong mga nakatanim sa gubat. Magpaalam daw ng maayos kung kinakailangan. Malaking gubat ang banahaw at kung may nakaharang daw na malalaking kahoy sa daanan namin ay kailangan daw na magmano. Bless, kung hindi ay may hirapan kaming umakyat. Marami pang iba pero hindi na ako masyadong nag-focus, Papa Dudut. Nakalinya kami paakyat at si Nanay Linda ang nasa unahan. Sunod naman si Jello, Yuki, Chris at Hana at sweeper naman kami ni Jane na boyfriend ko. Umpisa pa lang, ramdam na namin ang hirap ng trail. Madulas at sobrang sukal ng paligid. May times na hihinto kami para mag-picture taking dahil sa ganda ng view. Nagsimula na rin kaming kumain ng trail foods dahil gutom na. Isang oras ang nakalipas, medyo malayo pa daw kami sa Camp 1. Doon kasi kami magpapalipas ng gabi, Papa Dudut. Kahit ang haling tapat akala mo ay hapon na dahil makulimlim at natatakpan ng malalaking puno ang sinag ng araw. Bigla kaming huminto nang tumigil si Hana. Tinanong ko kung bakit at kung ano ang problema. At titingin-tingin siya sa paligid na para bang may hinahanap. Wala namang maupuan dahil basa ang paligid. Walang tigil ang pagambon. 10 minutes pahinga muna tayo guys, wika ko. Kasi kahit 20 minutes pahinga nakakapagod eh. Ganito palang umakyat ng bundok, wika ni Chris. Okay ka lang ba baby? Kanina pa ako nauuntog eh, nahihilo na ako. Kanina nauntog ako sa nakaharang na kahoy. Pero naglalakad-lakad ako, wala naman akong nakikitang nakaharang. Ang sakit, ang sabi niya habang nakahawak sa noo niya. Biglang sumabad si Nanay Linda. Naku Neng, baka nakalimutan mong magmano sa mga nakaharang o nakausling kahoy. Mag-ingat ka na lang mamaya, wika pa ng matanda. Naku buti na lang at di ako naunguntog. Friends na kami ng gubat, natatawang sabi pa ni Yuki. Naupo muna ako sa may bandang sulok malayo sa kanila. Sumunod sa akin si Jay. Naupo kami sa may tuyong damo. Happy birthday mahal, excited na ako mamaya, ang sabi ni Jay sabay yakap sa akin. Saan ka excited? Sa pagkain? Hayaan mo marami tayong iluluto mamaya. Ito na siguro ang isa sa mga memorable birthday ko mahal. Kasi kahit may fear of heights ka, sumama ka pa rin. Sabi ko kay Jay. So yun, after magpahinga ay pinagpatuloy namin ang pag-akyat. Hindi masyadong mabilis basta siguradong makakarating kami ng safe. Past 1 na ng hapon kami nakarating sa Camp 2 Papa Dudut. Malawak ang lugar.
May kubo na katabi at pwede kaming maglatag ng tent doon, pero pinili namin na sa may open area. Napapaligiran kami ng mga puno ng niyog. Medyo eerie ang datingan. Masyadong malaki ang campsite para sa 3 tent. Kaya naman pinagdikit-dikit namin ang tents namin. Pa-triangle ang dating. May open space sa gitna para doon kami magluluto. Pagkatapos malatag ang lahat, nilabas ko na yung mga pangluto ko, Papa Dudut. Nagsimula na rin mag-chop ng karne. Si Jay, Papa Dudut. Humba, ginisang corned beef, hot dogs, eggs at mga dilatang century tuna ang hinain namin for lunch. Kinantahan nila ako ng happy birthday at maya-maya ay naglabas si Jay ng maraming cupcake na nakalagay sa plato. Sinindihan niya yung kandila na nakalagay sa cupcake. Happy birthday, mahal. I love you so much. Sabay halik sa akin sa pisngi. Umula naman ang tuksuhan mula sa mga kasama ko. 5 PM na nagising ako. Paglabas ko ng tent ay nakita kong tulog silang lahat. Hindi naman sila nagsara ng tent, baka kasi naiinitan. Hinanap ko si Nanay Linda pero wala siya, maski sa kubong katabi namin. Nagpainit ako ng tubig para magkape. Maya-maya naisipan kong maligo, Papa Dudut. Ginising ko sina Yuki at Hana para may kasabay ako pero tulog mantika sila. Sa bandang kanan ng tent namin nandoon ang CR. Lalakad ka pa ng konti. Medyo dumidilim na kaya nagmadali na ako. Medyo matatakutin din ako pag mag-isa ako, no? Pababa ang papunta ng CR. May 2 cubicle dito. Napaurong ako kasi sobrang dumi. Punong-puno ng mga nalantang dahon ng sahig. Gawa sa hollow blocks ang CR at wala itong pinto. Kurtina na luma na ang pantakip sa pinto nito. Walang bubong kaya kitang-kita mo ang mga puno sa itaas. Sabi ko sa sarili ko ay okay ito kaysa naman hindi ako makaligo. At swerte dahil only ang water supply namin na nanggagaling pa sa falls. Ang bilis dumilim ng paligid. Nakalimutan ko pa yung flashlight ko. Sobrang lamig ng tubig at akala mo'y naliligo ka ng yelo. Binilisan ko kahit ginaw na ako. Naramdaman ko pang humangin at parang may narinig ako naglalakad mula sa gilid ko. Naisip ko na baka gising na sila at maliligo na rin. May tao dito sigaw ko. Pero rinig na rinig ko pa rin ang malakas na footsteps. Natakot ako at feeling ko ay hindi ako nag-iisa. Feeling ko ay may nakatingin sa akin mula sa itaas. Nagtuwalya agad ako at umalis. Pagbalik ko sa campsite ay tulog pa silang lahat. 7 PM na ng gabi noong nagising sila. Sobrang dilim ng paligid kaya tanging flashlights lang ang nagsisilbi naming ilaw. Nasaan na si Nanay Linda? Ang akala ko makakasama natin siya ngayong gabi. Tanong ko. Wala na, buwaba na siya. Babalik na lang daw siya ng 4 AM bukas. Pagpunta natin ng summit, mag-ingat daw tayo. Magdasal daw tayo bago matulog dahil tayo lang ang tao dito sa bundok na to. Huwag na lang daw natin pansinin kung may kakaiba man tayong mararamdaman. Ang sabi pa ni Hana. Ha? Anong kakaiba? Nananakot ka naman, Chris eh. Ilabas mo na nga mga alak, mag-party na tayo. Woohoo! Happy birthday, Cassie! Sigaw pa ni Yuki. At nilabas na nga yung alak. Nag-inuman kami ng very light at aaminin ko na medyo nagingay kami ng gabing yon. Nawala sa isip namin ang bilin ni Nanay Linda. Nagkasiyahan kami, naglaro ng truth or dare, nagkwentuhan at nagtawanan. Pagkatapos kumain ay nagpasyang maligo na rin sina Hana at Yuki. Dahil takot si Hana ay sinabayan siya ni Chris. Si Jay naman ay doon sa may kubo na ligo. May isang host doon na tuloy-tuloy ang daloy ng tubig. Tinuro ko sa kanila ang CR. Maya-maya ay biglang sumigaw si Yuki. Dali-dali naman ako buwaba sa CR habang papalapit na ako ay namatay yung ilaw ng flashlight. Anong nangyari sa iyo, Yuki? Okay ka lang ba? Narinig kong tanong ni Hana sa kanya. Walang sagot si Yuki. Sinubukan kong buksan yung flashlight ko. Nagtaka ako bakit biglang namatay samantalang bago ang battery nito. Nung hindi na nag-work ay naglakad na lamang ako sa dilim. Full moon ng gabing yon pero sa sobrang kapal ng mga puno ay hindi makaabot ang liwanag ng buwan. Kita ko naman yung ilaw na nanggaling sa cubicle kung saan ay nandun si Yuki. Yuki! Yuki, papasok ako. Okay ka lang ba?
Wala siyang sagot kaya pumasok na ako. Nakita ko siyang nakatayo, nakatulala at nanginginig at takot na takot. Tinakpan ko siya ng tuwalya sabay niyakap. Anong nangyayari, Yuki? Magsalita ka. Bulong ko sa kanya. May tao doon. Tumingin siya sa taas ng puno. Nakatingin siya sa akin. Dagdag pa niya. Pinakalma ko muna siya at pinatuloy sa pagligo. Sabi ko huwag na siyang matakot dahil andito lamang ako't nakabantay. Pagbalik namin sa campsite ay gumawa si Jay ng tableya para inumin namin. Sobrang lamig at natahimik kaming lahat. 9 na ng gabi nang magpasya kaming matulog dahil gigising pa kami ng 3 a.m. para magluto at 4 a.m. naman kami aahon papunta sa summit. 1 a.m. na, ginising ako ng yapak. Malalaking yapak. Rinig na rinig ko ang mga taong naglalakad. Hindi lang isa kundi dalawa sila. Pinapalibutan nila yung tent namin. Rinig ko dahil tumapak yon sa nilatag naming tela na may plastic sa ibabaw. Naaninag ko yung anino nila. Hugis babae ito dahil maliit ang pangangatawan. May anino rin na mas maliit sa kanya, hugis bata at maya-maya ay lumapit yung iisa sa tent namin. Bumilis ang tibok ng puso ko pero hindi ako makagalaw. Ginising ko si Jay sa tabi ko pero hindi siya magising. Pinikit ko na lamang ang mga mata ko at pinilit kong matulog muli. Gaya ng usapan, 3:00 kami gigising. Sabay-sabay na nag-alarm ang mga phone namin, una akong bumangon. Maya-maya ay nag-open na rin ang tent sina Chris at Hannah. Sa kabilang tent naman ay sina Jello at Yuki ngunit si Jello lang ang lumabas. Kasi, inaapoy ng lagnat si Yuki. Anong gagawin natin? Sobrang init niya. Wika pa ni Hannah. Dahil sa kalagayan ni Yuki ay hindi na kami natuloy umakyat sa summit. Hinintay na lang namin na magliwanag para makapag-ayos saka kami buwaba na. Wala kaming iniwan ni isang basura. Iniwan namin ang campsite gaya ng una naming nakita. Tahimik ang lahat. Kinuwento namin kay Nanay Linda ang nangyari. Pati na rin yung nakita ko ng 1 a.m. Sabi niya pagbaba na lang namin siya magkwekwento. Sa post-climb namin, pitaliwanag sa amin ni Nanay Linda kung ano ang mga nakita at naramdaman namin. Banta daw yon ng Banahaw. May mag-ina raw na nagpapakita doon sa campsite. Nagalit daw siguro sila dahil matagal nang walang umaakyat sa bundok ng Banahaw. At noong gabing yon ay maingay kami. Dahil kasama sa climb namin ng tree planting, tinuloy pa rin namin yon at nagtanim kami malapit sa may paanan ng bundok. Si Yuki sinama na namin ni Nanay Linda doon sa bahay niya. Tigisa kami ng tanim. Nanghingi kami ng pasensya bago kami tuluyang umalis ng Banahaw. At habang naglalakad kami ay bumuhos ang sobrang daming dahon mula sa mga puno. Parang umuulan ng dahon. Parang confetti na bumagsak mula sa langit. Sa isip ko'y baka nagpapasalamat ang bundok sa pagtanim namin ng bagong puno. Maring napatawad na niya kami. Papadudot kahit saan tayo pumunta ay palaging may mga bagay na mahirap ipaliwanag kagaya ng nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Pero siguro'y huwag nating kakalimutan ang magdasal para proteksyonan tayo ng Diyos at magbigay ng respeto sa lugar na hindi tayo pamilyar. Ang respeto rin kasi ay pwedeng magbigay sa atin ng proteksyon laban sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Kasi kung mawawalan tayo ng respeto sa kanila, pwedeng maging dahilan yon para pati sila ay mawala ng respeto sa atin. At hindi natin alam kung ano pa ang pwede nilang gawin sa atin. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Umaasa ako na may aral din itong naiwan sa ating mga tagapakinig ngayon. Yours truly, Cassie. Maraming salamat kay Cassie sa pagbibigay ng oras na makapag-share ng kwento mo sa aking YouTube channel. Tama ka na kahit saan tayo pumunta, kailangan na magbigay tayo ng respeto sa ating kapaligiran. Dahil may mga nilalang tayo na hindi nakikita at napapansin na kailangan nating igalang. Para na rin maiwasan ang kung anuman na sakuna na pwedeng mangyari sa atin ang dahil sa kanila. Mga kaistorya, mga ka-YouTube, maraming hindi may paliwanag na pangyayari sa ating kapaligiran. Pero tandaan natin na bukod sa respeto, ang dasal at pananalig sa may kapal, ang pwede nating maging proteksyon laban sa kung sino man.
mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.